Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, nagtatrabaho nga ba ako sa araw ng day off ko? So, yes at hindi. So yes, kasi pagising ko sa umaga, titignan ko lang yung tubig dyan kung i-refill ko from heater to pitchel. And then lalagyan ko lang ng tasa and pagkatapos aalis na ako ng bahay. Pag uwi ko, kung may kalat sila dyan, halimbawa, meron silang mga baso dyan na pinag-inuman. So, tatanggalin ko yan, papalitan ko ng bago. And, yung amo ko pala kapag Sabado is wala din sila buong araw sa bahay. Umaalis sila. Katulad kanina, maaga ako nagising kasi naihi ako. So, nirefill ko na din yung heater, saka nagpainit na ako ng tubig and bumalik ako dito sa kwarto at nahiga. Maya-maya lang lumabas na sila para nagmamadali. Basta ang dami nilang hanas, dalawang mag-asawa, and maya-maya nagtatakbuhan na sila, lumayas na sila. So nauna silang umalis sa akin. Alas 9, wala na sila sa bahay. Ako alas 10:30, tsaka na ako umalis. So ngayon, umuwi na ako alas 4. So wala pa sila, ako nandito na. So, diba, hindi sila nagpipirme dito sa bahay kapag Sabado. Kapag Linggo naman, matutulog sila hanggang alas 12 or alas 11 ng umaga, and then pagising nila is sasabihin lang nila sa akin ngayon kung ano yung lulutuin para sa bata sa tanghali, and then aalis na sila mag-asawa, magde-date-date na yan sila. Ang bata sa akin buong araw. So pagdating ng mga alas 8:30 hanggang alas 9 ng gabi, time na para patulugin ko na yung bata kasi kinabukasan may pasok na siya. So pag uwi ng babae, tas sasabihin lang sa akin kung ano yung lulutuin ko para bukas sa ulam ng bata pang tanghali kasi may school na. So ganun lang yung routine ko guys kapag day off ko. And kapag day off ko pala, hindi nila ako kinakatok dito. Katulad ng iba na, paliguan mo yung bata, ganun-ganun, magsampay ka. So, walang ganyang nangyayari. Hanggat hindi ako kumikilos, kusa talaga dapat. So, ganun lang ako, kusa lang ako kung kumilos. And then, hindi yan sila parating nagpipirmi sa bahay, kaya hindi ako masyadong stress. And dito, wala silang arte na katulad ng iba na hindi ka pwedeng umuwi sa bahay hanggat wala yung amo. So dito guys, naka-fingerprint kami. So papasok ako ng bahay, ito lang yung gamit ko, yung kamay ko lang. So hindi rin sila nagrereklamo na kapag nandito lang ako sa bahay, ganyan, natutulog, ganyan. Wala silang pakialam. As long as wala kang pakialam dyan sa kanila. So sila guys, kapag day off ko, hindi nila ako inuobliga. Sa akin na lang kung kikilos ako or hindi. And yun yung gusto ko. And especially may sarili akong kwarto. At least, kung gusto kong humilata, humiga, kumain dito, okay lang. So, katulad ngayon, kumakain ako ng langka. Ang sarap ng langka. Ayan. Kaso nga lang, mahal siya, 20 Hong Kong dollar. Mga ilang peraso lang. Pero sulit naman guys, kasi paborito ko to eh. Sabi ko nga sa inyo, yung isang buong langka na uubos ko. Tapos, yung mga pinamili ko niyan sa day off ko is nilalagay ko yan sa ref. And take note guys, nasira ko yung ref nung nakaraan. May isa akong subscriber dito, sabi ng amo niya, siya daw nakasira sa ref. Yes, totoo, ikaw nakasira. Nun alam mo kung bakit? Ganon yung nangyari sa akin. Nung naglinis ka ng ref, siguro punong-puno yung freezer, hindi mo nasara ng maayos, o kaya alam mo yon, yung may konting space na hindi nasara, doon lumalabas yung lamig and nasisira yung parang nila sa likod. Kaya yung lamig is hindi na umaakyat sa taas. Ngayon, ang nangyayari, hindi na lumalamig yung fridge, yung sa taas na layer. Yung freezer naman is, yung mga ice is nagkalat na sa gilid nung parang box. Ganun yung nangyari sa akin. Ako yung nakasira. Pero hindi ako sinisi ng amo ko, hindi rin ako siningil. Hindi pa ako nagbayad dito kahit isang beses sa mga nasira ko. Hindi, puro lang ako, sorry. Nakaraan, nagkamali din ako. Sabi niya kasi, nagda-diaper pa kasi itong bata. So ngayon, wala na kaming diaper guys ngayong araw. Wala na yung diaper yung bata. Kaya bibili yun sila mamaya. Limited na lang. Bilang na namin yung diaper na hanggang ganyan. So, kailangan hindi siya makaihi sa diaper ngayong gabi para kinabukasan may pang diaper kami sa kanya kapag tumai siya. Ganun, ginising siya ng amo kong babae. Kahit kakagising niya lang, pinapunta na siya sa CR para umihi, para hindi lang maanuhan yung diaper niya, maihian. Ngayon ang nangyari, nakakabit pa rin sa bata. Ngayon sinabihan ako ng amo kong babae na
tanggalin ko kasi yun yung pagtataihan niya mamaya. Guys, nasira ko, binira kong ganun. Syempre, akala ko maihi sa loob, nakalimutan ko na wala pala. Sinira kong ganun. Ay, talagang nagsuri talaga ako. And pagkatapos is, sabi ko na lang sa kanila, ititape ko na lang. Sabi niya, sige. So, hindi sila nagalit. And ako, parang nagigilty ako kasi kasalanan ko. Pero hindi nila ako sinisisi. Hindi nga nakasimangot yung amo kong babae. Basta sinabi ko lang, ititape ko yan mamaya. Sabi kong ganun. And sabi ng babae, huwag mong kalimutan na dalhin yan doon sa kabilang bahay. Kasi doon tatay ang bata. Sabi ko, oo. So, tinape ko yun, guys, kasi yung magkabila ang dito gilid ng diaper is nasira ko. So, tinape ko, ginawan ko ng paraan, and then, alam mo ba, ngayon, doon sa kabilang bahay, tumae yung bata. So, okay pa yun nung una kasi wala pang lamang tae. Maya-maya, paglabas ng bata, hawak niya na yung gilid ng diaper kasi napigtas na. Sabi niya ngayon sa akin, no, buti yung amo kong babae, hindi napansin. Jen, tignan mo! Sabi niya gano'n. Tapos ginano niya yung diaper niya. Nakikita mo na yung tae ko? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, putang ina kang bata ka. Sabi ko gano'n sa kanya. Humiga ka dun sa sofa, humiga ka dali. So, kinarga ko siya para hindi nga mawarak yung diaper kasi nasira na yung kalahati ng natanggal na sa tape. Yung kalahati na lang yung nakakabit pero yung tae niya kasi mabigat. Baka bumigay na yung diaper. Pinahugay ko siya sa may sofa and then tumakbo agad ako. Kumuha ako ng cotton pad and then ng plastic. Sabi ng amo kong babae, nahulog yung tae, nahulog yung tae. Sabi ko, hindi. Sabi ko, ganun sa kanya. So, kampante siya. Tapos may pagkatapos ko maglinis, buti ka mo, nagawan ko ng paraan agad. Tumingin yung amo ko, pumunta siya doon, and nakita niya na wala namang nagkalat na mga tae sa semento or ganyan. So, parang nakahinga ako ng malalim kasi nalusutan ko nga yung yung kalokohan ko. Katulad din sa ref, nalusutan ko din yan kasi alam ko na nasira. Kasi yung broccoli ko, 2 araw pa lang, nanilaw na sa loob ng ref doon sa taas. Sabi ko, hindi naman ganito to dati. Ang ginawa ko, hindi ko muna sinabi. Inantay ko ngayon na nandun siya sa kusina and biglang nagsasabi siya sa akin kung ano lang lulutuin. Biglang lumagabog yung ref doon sa likod. Parang ganon doon sa likod ng ref. Ay, time ko na to para sabihin. Kinabukasan, sabi ko ganon sa amo ko, ma'am, nasira yung ref. Sabi niya, bakit? Sabi ko, yun ata yung tumunog kahapon. Sabi ko ganon sa kanya. Kaya, hindi ako napagalitan kasi wala namang nangyari. Hindi ko naman sinira na talagang nabasag yan o ano. So, wala. Tumawag sila ng technician and pinaayos yun. And doon nga, nalaman na, yun nga, hindi ko nasarado ng maayos yung ref. Kasi nga, alam ko na yung reason kung bakit nasira. Kasi, maraming dala silang karne na galing doon sa matanda. So, hindi na magkasya ngayon sa freezer kahit anong siksi ko. Yung final ko ng maigi, pero awas pa din. So, wala na akong magagawa. Pinilit ko na lang na isarado kahit na hindi siya masarado-sarado, doon siya nasira. Kaya ngayon, kapag ganun yung mangyari, sabihin ko sa amo ko, puno na yung freezer, bahala ka yan, saan mo ilagay yung sobra. Ganunin ko talaga. Kaysa masira ko uli. 2 beses na pala yan nasira, guys. And then, ano pa ba yung mga nasira ko? Marami akong nasira dito, pero alam mo yon, yung hindi nila binibig issue, nalalaman ko lang sinasabi niya sa lalaki. Yung lalaki naman is walang pakialam, basta ang importante sa lalaki is yung pakikisama ko, yung sa bata, alam mo, malambing kasi itong bata sa akin, yung mayakap nga to natutulog sa akin, ganyan. So, importante sa kanila yung ganun. Marami man akong mali na nagawa, mas lamang yung marami akong nagawang tama. Kaya yun yung parang nila, binabalance. Kasi hindi naman perfecto yung helper. May mali din minsan. Hindi ako tatanga-tanga, pero hindi rin ako perfect. Ganyan. So, meron talagang mali. Ayun lang, guys. Hindi ako masyadong nagtatrabaho kapag day off ko. And alam din nila na nagbablog ako. Pero hindi nila alam yung YouTube channel ko. Kagabi, pagbigay ng sahod, sabing ganun ng lalaki. Kasi nasanayan sila na kapag nagbibigay ng sahod, masaya ako. Sabi ko, yay! Gumaganon ako. So kagabi, hindi nila ako narinig na ganun. And then, yung lalaki na lang yung sumigaw ng, yay! It's her salary. Gumaganon siya. So, tumawa lang ako. Sabi ko, 9 months finish. Sabi ko, ganun. Tapos sabi niya, gusto mo ng Alipay? Sabi niya ganun, pwede kitang sindan ngayon. Kasi binigay nila sa akin pera. Sabi ko naman, wag na sir. Sabi ko ganun, hindi ako magpapadala sa Pinas. Ayoko.
Sabi gano'n ng amo kong babae, bakit? Sabi ko, nainis ako sa kanila. Sabi niya, bakit? Sabi ko, naggawa-gawa ng mga walang kwentang bagay. Alam mo ba, sir? Gumanon ako pati sa amo kong babae. Alam mo ba, ma'am, sa Pilipinas, Marites din, kapag birthday doon, marami kaming handa. Maraming handa. Alam mo ba, sinabihan ko yung yung mama ko na hindi kayo katulad dito sa mga Chinese na kapag birthday cake lang yung meron doon sa atin marami. They wasted money, sir, so many. And then they gave it to the neighbor. And then after the neighbor eat, that one is going to have pack something. Like, the food, the dish that we serve, like the dish that they eat, after they finish eating, and then they're going to pack it in the plastic and then bring home. So, oh my gosh, maybe you can stay here in Hong Kong then. No need to go to the Philippines because money is so wasted there. Yeah, that's why Philippines is so poor because of the attitude of the people. Sabi ko talagang ganon. Totoo naman guys, dito hindi naghahanda. New Year, wala kaming handa dito. Alam mo yun, yung kanin lang yung handa namin. Kanin, tas ulam. Tapos, wala. Pasko, wala din. Chinese New Year, wala din silang pagkain dito sa loob ng bahay. Doon lang sila sa labas kumain. They celebrate. Pero, hindi sila alam mo yung hindi katulad sa atin na parang tanga. Alam mo yung naninigas na yung mga pagkain sa rep hanggang sa tinapo na lang kasi sa sobrang dami and hindi naubos. Hindi sila ganun. Dito walang ganun. Chinese New Year nga, yung prutas lang nila is orange lang. Hindi katulad sa atin, may pa 12 fruits pa tayong nalalaman. Yung iba hindi nakakain, binili lang. Katulad ng guyabano na maliit na hindi naman hinog, binili lang kasi para sa 12 fruits pampaswerte. Kasi naniniwala sa Chinese ganyan. Pero sila Chinese dito, ba't hindi sila naniniwala dyan sa 12 fruits? Alam nyo yun? So, kaya hindi umumunlad yung Pilipinas dahil sa atin din, sa attitude din natin. Kaya nga, ngayon na nandito ako and alam ko yung galawan nila, pinipilit kong ipamulat sa mga pamilya ko yung ganong ugali. Kaso, hindi nila naintindihan, kaya bahala kayo dyan. Pag nagbibigay ako ng pera, may pakonsuelo yan na salita. Ganyan, magtipid kayo kasi hindi andito pinupulot yung pera. Ay, ganyan talaga ako. Kaya yung kapatid kong bunso, talagang naano na yan siya sa akin. Sa ulo niya na yan, salita ko. Kasi kapag nasa Pilipinas yan siya nung nag-a-apply, tas ako nagtatrabaho, and para siyang milyonarya. May mga kasama yan siyang kasama niya ding nag-apply, pupunta sa akin, tapos ako magbibili. Pag uwi talaga, ratratan ko yan siya kaagad ng salita. Ikaw, kung gusto mong kumain at magpalibre sa akin, kumain ka. Ikaw kumain mag-isa, bakit kailangan mo magdala ng kasama? Gusto mong ipamukha sa kanila na may pera yung ate mo? Ginaganon ko talaga yan siya. Tapos, sa susunod yan, mag-aaya yan siya. Sabi ko, kung ganyan na may kasama ka, at kayo lang yung mag-i-enjoy, ako yung gagastos, wag na manahimik na lang ako dito sa bahay. Tapos sabi niya, hindi, may sarili silang pera, kanya-kanya, siya lang yung magpapalibre sa akin. Kasi nung nasa Pidas siya, and then nag-a-apply, meron siyang mga kaibigan na kasama niya ding nag-a-apply sa domestic helper papuntang Middle East, so accommodation sila, and then marami silang lalabas. Ngayon, lahat yun papakainin ko, kasi, sabi ko nga sa kanya, ikaw wala ka talagang kwenta, talagang talaga. Kaya simula nun, talagang hindi yan, rending-rending na yan siya sa akin sa mga ganyang salitang pera. Kasi hindi talaga madali kumita ng pera. So, ayun lang guys, na-chismis ko lang. And alam nyo naman, chismosa ako Marites. So, thank you for watching. Bye-bye. I love you all.